Hello guys! Welcome sa aming pinakaunang vlog. Kasama ko ngayon asawa ko, si Kim. Day off namin ngayon. At nandito kami sa Palm Beach. Napakaganda sa lugar na to guys. Pangatlong beses ko nang pumunta dito sa lugar na to. Pero talaga nga naman never fail to amaze me kasi napakaganda. Ayan. Kararating lang namin. About 1 hour drive. Pero pag galing ka ng city, mas malapit. Pag mula sa amin, kasi parang sa probinsya kami nakatira, 1 hour siya. 1 hour and a half actually. So hahanap lang kami ng spot para paliparin yung drone. Tapos papakita ko sa inyo tong lugar na to from air. So yun guys, nakita nyo naman gaano kaganda ang aerial view nitong Palm Beach. Titingnan mo sa ere, pag yung mataas ka na, para lang siyang sandbar. So ngayon, pupunta na kami doon sa Barren Joey Lighthouse. Mag-hiking kami doon. Actually, kwan siya eh. Parang beach, ititrek mo yung kahabaan ng beach, tapos aakyat ka ng parang may bundok doon na may lighthouse. Nung last na punta namin dito, hindi namin napuntan yun kasi sobrang pagod na namin. Wala na kaming energy. So ngayon, medyo maaga-aga kaming nakarating dito. Pupuntahan namin yun. Hopefully, hindi ganun masyadong nakakapagod. Okay, see you in a bit. So ito na guys, nakarating na kami. Pero kakain na muna kami kasi gutom na kami. Anong oras na? Alas 10 na. 10:49. Nandito kami sa matataas na pine tree. Ano mang klaseng pine tree yan, hindi ko alam. Pero tingnan nyo kung gaano kalaki tong puno na to. Yan. Tataba. Pero ang ganda. Masyadong tahimik dito. Konti tao. Syempre, Lunes ngayon. Yan. Pakita mo yung baon natin, asawa. Nagbaon kami ng adobo. Buksan mo. Buksan mo. Yan. Oh my God. Frozen pa yung ano niya. Yung taba niya eh. Pero yun, ang reason kung bakit kami nagbaon ngayon, kasi walang ano dito. Walang restaurant or walang cafe, kainan, ganun. Puro kabahayan kasi dito. Tapos dagat. Kaya, tsaka tipid na rin syempre. Mas masarap kumain pag may baon. Tapos yung baon namin, adobo. Pambansang baon yan. Actually, sinuggest ni Marco yan eh. Wala talaga akong idea kung anong babaunin. Tapos nung sinabi niya, yun nang niluto ko. So, kain muna tayo. So, baka nagtataka kayo, bakit all of a sudden nagpa-vlog kami? Kasi naisip ko, ang main purpose ko talaga para ma-preserve yung mga memories na ganito. Kasi every day off namin gumagala kami. I feel like kung pictures lang yung i-upload, parang alam mo yun, hindi mo mismo nakaka-capture yung moment. Parang static lang siya na picture, di ba? Pero kung ganito kasi, may interaction, nakikita mong gumagalaw yung mga tao, dynamic ang paligid, ganon. So mas mapipreserve.
Kaya kung in the future, kung papanood namin yung mga ganito, parang masayang balik-balikan. Tapos ang isa pa, para na rin makita ng mga relatives sa Pinas. Para ko na rin silang tinutour dito. Kasi napakaganda nitong lugar na to. Harap ah. Sarap ba? Yeah. So ayun, ang original na plano sana namin, yung mga tulip gardens dun sa Boral, pero mas malayo. And then sabi ko kay Kim, parang yun lang yung pupunta mo doon. After mong mapicturan, nag-drive ka ng, sabihin mo ng almost 2 hours kang magdadrive. Tapos after mong mapicturan yung garden, wala na. Whereas dito, parang kahit saan ka lumingon, napakaganda ng mga tanawin. Hindi lang limited yung activity mo sa picture taking. So sabi ko, parang mas worth it na pumunta dito. Na may after namin kumain, magte-trekking na kami, didiretso na kami dun sa may lighthouse, no? Ito pala golf course to, guys. Ganda-ganda naman ng golf course na to. Nandito sa may tabing dagat. Tapos usually mga naglalaro, mga matatanda. Gusto ko lang palang ipakita. Nandito kami sa galaan ngayon, pero actually si Kim may klase. Ayan no. Ongoing yung klase nila. Nasa galaan kami ngayon. Pero dahil online lang, okay lang na parang naka-standby lang siyang ganyan. Kasi naka-mute naman siya. Tapos dadalang ng dada yung instructor niya dyan. So in the future, pag mapanood ng mga kaibigan ni Kim to, mga classmate niya, dito kami ngayon sa galaan. And oras na daw ng pagsa-sunblock. Inaalaga ang mabuting skin, oh. Magsalita ka naman, Aso, para may involvement ka dito sa vlog natin. Hindi. Ako lang yung nagsasalita eh. So ayan guys, kailangan natin ng sunblock para hindi ma-burn ang ating skin. Ririnig ka ba? Hindi. Tingnan mo nga naman, lumapit tong ibon na to habang nagbo-vlog kami. Oh. Gusto rin niyang sumali. Hindi ko alam kung anong tawag sa ibon na to, guys. Search nyo na lang or kung may nakakaalam. Parang pabo eh, no? Tingnan niyo yung tsura niya. Parang pabo. Wild lang yan. Pag-alagala lang dito yan. Actually, wala pa akong nakitang ganito dun sa west eh. Parang dito lang ata sa east may ganito. Dun mga MU ang nandun eh. Ito yung beach. Sa left side. Tapos doon kami pupunta. Saan na yun? Yun, yung lighthouse na yun. Doon kami pupunta. Aakyatin namin yan. Tapos titingnan din namin yung kabilang beach dyan. Sa kabilang yan. Parang walang naliligo dito kasi madumi. Daming mga kung ano ba yung mga yan. Tapos dun sa kabila naman, mostly nang nandun, mga nagka-kite surf kasi yun yung Pacific Ocean side. Kaya sobrang lakas ng hangin, perfect pang kite surfing. Ayan, binivideo daw niya ako. Okay. Tara, let's. Ito na, naglalakad na kami. Nagpalit na kami ng tsinelas kasi masakit sa paa pag sapatos. Sobrang lumulubog yung paa mo pag naglalakad ka. Tapos mukhang malayo-layo pa yung pupuntahan namin. Nakita ko yung signage na nandun, sabi 1.2 kilometers, grade 2 and 3. 25 minutes daw yung walk hanggang dun sa tuktok. So medyo malayo-layo pa nga. Pero kakayanin. Maganda to pag yung mahal na araw tapos mahilig kang sa Panata. Pwede kang pumunta rito. Akyatin mo yun. Parang penitensya.
Naisip ko pala, hindi ko lalagyan ng music tong vlog na to. Talagang magkwekwentuhan lang tayo dito. Kasi bukod sa problema mo pa yung maghanap ng mga music na walang copyright, matrabaho pang gawin yan. Dudugtong-dugtungin ko na lang to. Nag-uumpisa pa lang naman. Plus, maririnig nyo yung mga wildlife dito, tsaka yung nature, tunog ng nature. Hopefully naririnig nyo. Na yung online class. Hopefully naririnig nyo. Ang dami kayang ibon. Okay. Oh, dinig ba yun, di ba? Dito na lang tayo, padagat na tayo ka. Wag na, dito na. Sige na, para mas matigas yung dadaanan natin. Etong kasama ko, nagsisisi siya. Siya yung nag-decide dito na dumaan sa gitna. Wow! Di ba halaman to sa Pinas? So yun na nga, nag-decide na kami na dito dumaan sa gilid ng dagat kasi daw, mas compact daw yung buhangin dito. Sabi ng babaeng yun, no? Pero sa bagay, mas maganda rin yung view. Yan. Yung lighthouse. Doon. Marami ding pumupunta na tao eh. Every once in a while, gumagala kami. Kasi sabay ang day off namin. So, pwede kaming gumala ng sabay. Actually, si Kim, day off lang niya. Kasi, meron siyang klase. Pero, since online naman yung klase niya, pwede siyang gumala dito. Kasama ako. Gala time. Mahalaga din yung ganito. Kasi, parang pang work-life balance. Para hindi masyadong monotonous yung ginagawa mo, bahay, trabaho. Magandang pang unwind, tapos mare-refresh din yung mental health mo. Well, speaking of mental health, parang napakalaking bagay dito niyan para sa mga Australian. Masyado nilang binibigyan ng halaga yung mental health ng, though hindi lahat. Pero may mga certain workplace na talagang they care for well-being ng mga employees nila. Kung halimbawang nababurn out na yung isang empleyado, entitled sila na mag-file ng leave for mental health reasons. Ewan ko kung meron din sa Pinas na ganun eh, pero parang wala pa akong naririnig. Live lang. Oo, kaya parang alam mong pag mga Pinoy parang naging part na ng culture natin na kakayanin mo kahit gaano kahirap. Heto na nga ang sinasabi ko. Umpisa na ng kalbaryo. Kakayanin kaya namin to. Mukhang mahaba-haba pang ganito diretso to ah. Bagay, exercise na rin kasi halos wala na rin kaming exercise eh. Trabaho, bahay. Kahit sabihin mong nagtatrabaho ka, iba pa rin yung cardio na binibigay ng mga ganitong activity. Grabe. Pahinga muna kami. Parang 5% pa lang yung nalalakad natin pero sobrang... Yan yung view guys. Tingnan nyo yung view. Yan na yung nakyat namin. Sobrang kakapa. Oh, diretso pa. Dami ka dyan. Diretso pa kami. Malayo-layo pa. Grabe tong mga to. Mga auntie. Ang lalakas. Pababa na sila. Hindi ko lang alam kung natapos nila yung pinakatuktok. Sobrang tarik. Parang walang justice tong camera na to. Pero pag sa personal to, sobrang tarik. Malapit na. I wish. Malapit na. Hindi ko alam kung ilang steps to pero imagine
1.2 kilometers na ganito. Diyos ko Lord. Parang napasubo ata tayo sa parang hindi ka napapagod ah. Nagkaklase pa siya sa lagay na yan oh. Shit, ang ganda. Ganda ba? Ayun. Mukhang walang nagka-kite surfing ngayon ah. Papahinga muna kami, masyado ng malayo ang aming narating. Pero for the meantime, pakita ko muna tong view sa inyo kasi ang ganda dito sa spot na to. Bangin yan. Tapos dagat. At dagat. Dagat parehas. Doon pa kami pupunta. Doon. Yan yung kasama ko. Hindi na magkanda ugaga sa kaka-picture. Ako sabi ko vlog ang gusto ko. Para may mga papanood. May mga kumakanta doon. Ewan ko naririnig niya pero nagkakatuwaan sila eh. Para mga bata ata. Rock formation. Share ko lang. I think it's cool. Dito parang saktong-sakto yung paa mo dito. Hindi yan inukit. Natural yan. Total na pag-usapan na rin lang ang vlog. Feeling ko gagawa na rin ako ng YouTube namin ni Kim. Tapos doon ko i-upload tong mga to for backup purposes lang. Kasi baka biglang malay mo, di ba, biglang bumagsak si Meta si Facebook para meron pa tayong isang platform. Yun lang talaga yung purpose nun. Pang remembrance, tapos para mapakita sa parents, sa relatives kung sakali mang mag-viral, which is hindi ko masyadong ine-expect. Pero bonus na lang kung sakali. Oh my gosh. Siguro in the future kung Pagod na ako. kaya bang English vlog, try natin. Bakit hindi? For the expansion of the viewers. Oo. Hindi lang mga Pinoy. Para hindi lang Pinoy, no? So yun na guys. After mga 20-ish minutes, andito na kami. Andito na kami. Summit. At tingnan nyo kung gaano kaganda ang view. Sulit. And then just remember, you really need to sit up there. There's a whale? May nakita daw silang whale banda dun sa dagat. Tingin ko pupuntahan namin ng drone yan. Not yet. I'll keep looking. Yeah. Did they find the whale there? Yeah, there is a whale. So those people No told us, way. like, Near the boat? keep now just more to the right of the trees. Can you see the water getting disturbed a little bit there in the middle? Oh yeah, yeah. Yeah. So just keep looking there. It just pops out from time to time. Wow. So guys, ito yung lighthouse. Tapos meron daw whale na nakita doon. Pupuntahan natin ng drone. Nasawa. Puntahan natin. Tara. Mahigit 1 kilometro pala ang layo ng Baliena. Kaya by the time na makarating yung drone, wala na. Tsaka dahil walang CPL filter, mahirap ding makita yung loob ng dagat. First time ko lang makakita ng ganon, kaya sayang hindi ko na-capture. Pero okay pa din, kasi pag ikot ko naman, na-realize kong makapigil hininga yung tanawin nitong kinalalagyan namin.
Ngayon, bababa na kami. Tatambay na kami dun sa beach. Una ako, okay. So, Mas madali na to. Pababa. Dun kami tatambay. Oh. Set up kami ng lungga doon. Marami na ring tao pala. I mean, medyo sa bandang yun. Pero dito pwede kaming pumunta dyan. Yes, we survived, guys. Nakababa na kami. Hindi naman pala ganun kahirap, no? Talaga ba? Talaga ba? Parang pagpabalik, mas madali na, syempre. Ngayon, chill na kami dun sa dagat. Kaso wala kaming pagkain. Dapat pala bumili tayo ng snacks. Para may kakainin tayo. Dito na kami. Saan ka? Magse-set up kami kung saan dito. Siguro mas banda dun. Mas maganda dun sa may bangin. Dun. Walang masyadong nagka-kite surf ngayon. Hindi kasi masyadong mahangin eh. Last na punta namin dito, sobrang hangin. Sobrang daming nagka-kite surfing. Pero ang disadvantage naman nun, hindi ko mapalipad yung drone ko kasi sobrang mahangin. So pwesto kami, hahanap kami ng magandang lugar. Yung konti lang yung tao. May aso pala dito sa dagat oh. Ibang klase. Pati mga aso naliligo. Kita mo, ubos na. Kanina guys, sabi ni Kim, kalahati lang daw yung dalhin namin. Sobrang dami daw. Ngayon, tingnan mo, kung kalahati yung dinala natin kanina, wala na tayong inumin ngayon. Iinom na tayo ng tubig dagat niyan. So ayun, dito na kami tatambay through the rest of the day bago umuwi. Siguro iidlip muna ako kasi kanina sobrang konti ng tulog ko. Hindi ako masyadong nakatulog. Hindi ako sanay gumising ng alas 5. So yun, enjoyin lang namin dito kasi halos walang katao-tao eh. Konti lang, tapos may aso, mga surfers. Hindi tulad sa Bondi Beach na napaka-crowded. Dito, sakto lang. So yun, ang pagkakamali lang namin, hindi kami nakabili ng snacks. So talagang mag-chill lang kami dito ngayon. Umpisa ko? Uy, uy!
Tapos na. Tapos na. Yeah! Nakakatawa dito, no? Kami lang yung may ganitong shade. Tapos yung mga ibang tao, lahat sila. Though meron din naman doon, no? May nakapayong din naman. Pero yung iba kasi ni-enjoy nila yung araw. Well, pag galing ka ng Asia, sawang-sawa ka sa araw. Ayaw namin ng araw. Pwede siguro konting konting oras lang, maikling oras lang. Pero ayokong mababad masyado. Ma-update din kasi talaga pag ma-sunburn ka. Hassle na hassle, tas nangangati pa. Okay. Tulog na talaga. Tutulog ako. Next na namin camping. Kaso walang day off na haba. Gusto ko week off, hindi day off. Good morning, guys. Nagising ako sa chat ni Ruben. Nandito siya nag-chat siya dito sa group namin, nagyayayang mag-Dota. Kaso dito kami ni Kim sa kawalan. Yan o. Kim, sawa. Dota daw, inuuna daw kita, sabi ni Ruben. Pag mapanood mo to, Ruben, ito yung time na nag-chat ka ng game na. Ano na. Asawa mo, inuuna mo daw. Nagtatampo na daw yung asawa. Nanonood kami dito ng, may yoga pa more. Wag na baka makasuhan tayo. Tara na daw. Uwi na kami nung makapag-Dota na. Yan, pauwi na kami. Ang tagal naming nagtupi nito, hindi namin alam kung paano siya tupiin kasi kung makikita nyo, pop-up beach shelter lang siya. Hindi siya ina-assemble. So parang nagpa-pop up lang yan. Ngayon, nung itutupiin na namin, hindi na namin alam kung paano ibalik. Nag-YouTube pa kami ng kadami-daming video. Napaka-tricky niyang ibalik. So anyway, pauwi na kami. Uuwi na kami dahil medyo matagal-tagal pang biyahe. Tapos naiihina tong kasama ko. Walang katao-tao, no? Tahimik. Una kasi hindi naman holiday. Walang masyadong turista. Plus weekday pa, Monday. Dami mga ibon naririnig pero hindi mo makita kung saan. So maglalakad kami siguro mga 15 minutes. 15 or 10 minutes. Tapos handa lang kami ng konti. Ihi siguro isang beses pa. Maganda din tong ginawa nila na may mga bakod-bakod para hindi masira tong mga dito, mga damo-damo at puno. Tapos walang masyadong magkalat sa loob. Pero meron pa ring daanan yung mga tao. Ang galing. Yes, nandito na tayo. Lapit nang mag-sunset. Malayo pa. Pero ganda. Yun, umihi na ako bago kami umuwi. Kasi kanina, alam nyo ba, nasa highway kami. Parang 30 kilometers pa yung highway na bubunuhin namin. Tapos sobrang naiihi na ako. Hindi ko alam kung saan ako iihi. So ang nangyari, parang nag-exit na lang ako sa random exit. Tapos simula doon kami naghanap ng may ihian.
Trinay kong sabihin, Google find toilet, parang ganun. Tapos yung nahanap niya, yung pinapapunta niya sa akin, 12 kilometers away pa. Sobrang layo. Isakto may nadaanan kaming station. Doon na, tumigil na. Halos hindi na ako doon makaakyat. Sobrang ihing-ihi na ako, kaya ngayon hopefully hindi na ako mahihi sa daan. Pauwi na kami. Hehehe. Nag-enjoy ka ba? Siyempre. Pero feeling ko mag-vlog pa ako ng konti kung saan man tayo mapadpad. Kung kakain ba tayo o ano. Grabe ang sarap sa pakiramdam yung ano, parang buong araw kang nakachinela sa dagat. Tapos ngayong magsasapatos ka na, parang ito lang yung time na napakasarap magsapatos. Usually baliktad yung pagtanggal mo ng sapatos. Sobrang sarap sa pakiramdam, mahanginan yung paa mo. Pero itong sarap kasi sobrang lamig na yung paa mo. Tapos pagod na. Tapos parang, alam mo yung magkakaroon siya ng kumot. Parang makukumutan yung paa mo. Tapos biglang naiinitan. Kaya sarap. Yun lang. At dyan na nga nagtatapos ang aming vlog. Sana ay nagustuhan ninyo. Kung meron man kayong mga suggestions o constructive criticisms, mag-comment lamang kayo dyan at siguradong ko-consider ko yan sa susunod naming vlog. Salamat sa panonood.